Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Music 5 Quarter 4 Week 3 to 4 na may paksang iba't ibang uri o antas ng tempo. Tempo. Paano ka kumilos kapag ikaw ay masaya? Kapag ikaw ay malungkot o kaya naman kung ikaw ay may karamdaman? Ang tempo ay isa sa mga elemento ng musika na tumutukoy sa bilis o bagal ng himig o ritmo. Isa ito sa nagbibigay ng ekspresyon sa awit na nagpapahiwatig ng damdaming nais iparating ng isang komposisyong musikal. Sa simula pa lamang ng tugtugin ay nakatakda na ang tempo, ngunit maaaring magkaroon ng pagbabago sa kalagitnaan ng awit kapag may pagbabago sa ekspresyon. Tulad ng pang-araw-araw na gawain at kalagayang hinihingi ng pagkakataon, ang tempo ay hindi magkakatulad. Ang damdamin ng awit ay maipahihiwatig sa pamamagitan ng tempo. Ang tempo sa musika ay nasusukat sa pamamagitan ng isang metronome. Ito ay ginagamit upang malaman ang bilang sa kumpas sa isang minuto. Ang bilang ng beat sa isang awit ay makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng isang likhang awitin. Bukod sa metronome upang maging gabay sa pagsunod sa wastong bilis o bagal ng isang awitin, maaaring gumamit ng mga salitang naglalarawan sa iba't ibang tempo sa musika. Halimbawa, lento, mabagal na malumanay. Largo, napakabagal or very slow, very broad. Andante, mabagal, slow. Moderato, katamtaman na bilis. Allegro, mabilis or fast. Vivace, mas mabilis at mas masigla or quick, lively. Presto, mabilis na mabilis or very, very fast. Accelerando, papabilis. Retardando, pabagal ng pabagal. Gradually becoming slow. Narito ang mga tanong na nais kong sagutin mo. Una, ano ang tawag sa elemento ng musika na tumutukoy sa bilis o bagal ng himig o ritmo? Ikalawa, paano nasusukat ang tempo sa musika? Ikatlo, ano-ano ang iba't ibang tempo na ginagamit sa musika? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikaapat, kapag nakita mo ang salitang allegro sa pyesa o score ng isang awitin, paano mo ito kakantahin? Sa ikalimang bilang, sa paanong paraan makakatulong ang tempo na mapaganda ang isang komposisyong musikal? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Sa unang bilang, ang elemento sa musika na tumutukoy sa bilis o bagal ng himig o ritmo ay tinatawag na tempo. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ay nasusukat ang tempo sa musika sa pamamagitan ng isang metronome. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay ang ilan sa mga tempo na ginagamit sa musika ay lento, largo, andante, moderato, allegro, vivace, presto, accelerando, retardando, at iba pa. Sa ikapat na bilang, ito ba ang iyong isinagot? Kapag nakita ko ang salitang allegro sa isang pyesa, ang awitin ay kakantahin ko ng mabilis. Sa ikalimang bilang, ang isinagot mo ba ay makatutulong ang tempo na mapaganda ang pag-awit
at ang mataas at mababang tono ay maaaring makilala at may sagawa sa pamamagitan ng pag-awit. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan ng awiting pandanggihan. Magsanay at maghanda sa pagtatangka. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. I-video ang gawain at ipadala sa GC o Messenger ng inyong klase. I-pause ang video upang bigandaan ng iyong pagsagot. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Kopyahin ang talahanayan sa sagutang papel. Magtala ng 5 awiting bayan at 5 original Filipino music o OPM na naglalarawan sa iba't ibang uri ng tempo. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang dalagang Pilipina, ang tempo ay moderato. Santa Clara na may tempong allegro. Sarong Banggi na may tempong largo. Paru-parong bukid na ang tempo ay moderato. Ako ay Pilipino na mayroong vivace na tempo. Para naman sa OPM song, Titibo-tibo na may tempong lento, Hawak kamay na mayroong tempong largo, Harana na mayroong tempong andante, Mga kababayan ko na mayroong tempong allegro, at Kapalaran na ang tempo ay moderato. Ipasa mo ang iyong kasagutan sa ating Google Classroom. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Magtala ng mga galaw ng katawan base sa hinihingi ng uri ng tempo sa baba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Vivace, allegro, largo, presto, at moderato. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa vivace, pagpalakpak. Allegro, pagjogging. Largo, paglakad. Presto, pagtakbo. At sa moderato naman ay yung pagsayaw. Ipasa mo ang iyong kasagutan sa ating Google Classroom. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ipakita ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagsulat ng rap o pagsulat ng awit tungkol sa kahalagahan ng pagsunod sa mga protocol upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Gamitin ang mga uri ng tempo sa mga bahagi ng awit o rap na iyong gagawin. Isulat ang iyong ginawa sa sagutang papel. Maaari din namang i-video sa tulong ng iyong mga magulang ang ginawang rap o awitin at ipadala sa messenger ng guro. Isaalang-alang ang sumusunod na pamantayan. Narito ang rubrics para sa iyong pagmamarka. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang sagot. Ngunit paalala mga bata, si Ma'am Laricel ay hindi kahusayan sa pagrarap. Kayo na ang bahalang maglagay ng tono. Mas ligtas at protektado ang lahat kapag ang bawat isa sa atin ay ligtas. Face mask at face shield ang kailangan paglalabas. Alcohol at sanitizer kung hindi makapagsugat. Sa trabaho gawin video conferencing,
No to face-to-face meeting. Fiesta, birthday, binyag o kasal, umiwas muna sa mass gathering. Masigtas at protektado ang lahat kapag ang bawat isa sa atin ay ligtas. Yo! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Pag-aralan ng mga awiting nakatala sa ibaba. Isulat kung anong uri ng tempo mayroon ang bawat awiting. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Una, Trikiting. Ikalawa, Daniel. Ikatlo, Rockabye Baby. Ika-4, Dandansoy. Ika-5, pagkatapos ng gawain. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang aking kasagutan. Sa unang bilang, Allegro. Sa ikalawa, Moderato. Sa ikatlo, Largo. Sa ika-4, Andante. At sa ika-5, Allegro. Ipasa mo ang iyong kasagutan sa ating Google Classroom. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gamit ang iyong kakayahan sa pag-awit, pag-aralan at awitin ang sit-siritsik. Mag-isip ng galaw na maaaring ilapat sa awiting ito. Awitin ito ng may iba't ibang tempo kasabay ang mga galaw ng katawan na iyong isasalin dito. Isaalang-alang ang sumusunod na pamasayan. Maaaring i-video ang gawain sa tulong ng iyong mga magulang at ipadala sa Messenger o Google Classroom. Tayo ay maggusto. Narito ang aking halimbawang sagot. Maaari ninyong pahabain ang inyong awitin at maaari ninyong bilisan o bagalan ang inyong paggalaw. Ang awitin ay sit-sirit-sit. Sit-sirit-sit, alibangbang, sa laging to, sa lagubang. Ang babae sa lansangan, kung gumiri parang tandang. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!